Hi, hello mga ka-channel. Welcome sa ating online classroom tutorial. I am Profbanie at ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa photo editing, no? Pero bagong lahat, nais ko muna magpapasalamat sa lahat-lahat ng mga viewer, subscriber na walang sawang sinusubaybayan yung ating mga post online, no? At pakishare na lang dun sa mga iba na hindi pa nakapanood nito, magkakaroon naman ng chance na matuto kahit tayo nasa panahon ng pandemya, no? Alam naman ninyo na yung channel na ito ay nabuo during the time of pandemic. Kaya ito para sa lahat. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa tinatawag natin na photo manipulation using the Photoshop. I am using now the newer version, yung Adobe Photoshop CC 2020. But to those who are still using the older version, like for example the CS6, don't worry, and dito sa ating activity the same, it will works the same. Okay, first of all, we need to open the background image, para to sa magiging sample ng ating activity na gagawin ngayon. Kaya ang gagawin natin dyan, punta tayo doon sa ating folder, kung saan nakasave, saan nakastore yung ating mga sample image, working with the Adobe Photoshop, laging tandaan na dapat i-gather nyo muna lahat ng mga image, mga information na pwede nyo gamitin. Okay, ang lahat ng mga images na yan na meron ako, dinownload ko lahat yan sa Adobe Stocks, yung Adobe Stocks image, meron silang tinatawag natin na mga ready to use, pwede mga videos, pwede mga picture, music, pwede rin tayo mag-download do sa pixabay.com or sa pixels.com. Bakit, so bakit na kailangan natin dito mismo sa Adobe Stock Image? Pwede naman to sa YouTube, di ba? Sa YouTube kasi bago natin gamitin yung lahat ng mga image sa mga video niyan, kailangan merong consent no sa tinatawag natin ng mga owner, meron silang tinatawag na credit to the owner para maiwasan natin yung tinatawag natin na copyright or plagiarism. Okay, ngayon dito sa ating screen nakikita natin yung dual windows. Ibig sabihin yan, isang image na makita natin sa dalawang work area. Okay, ipapakita ko sa inyo mamyan kung paano natin nagagawa yung ganito example natin. Okay, ngayon mag-open tayo ng ating model image, so file, open, kukunin natin ngayon ito yung holding hands. Okay, ito yung ating first image. So dito ipapakita ko sa inyo how to blend, tinatawag natin na blending two images using the Photoshop. At dito ipapakita ko rin sa inyo how to make a dual windows. Okay, and do sa ating mga next tutorial, papakita ko rin sa inyo paano naman yung quad windows or tinatawag natin na apat na work area. Pwede tayo maglagay ng mga videos, pwede tayo mag-play ng mga music. Okay, ngayon dito, so ito sa ating first image, mag-open ulit tayo ng another image, pero hindi yung normal na ginagamit natin, na halimbawa file, open, for example, click natin siya, hindi yan dapat nga gagawin natin, kasi mapupunta lang dito yan sa itaas. Okay, exit natin siya. Ang gagawin natin, file, place, tandaan nyo, file, place, tapos click natin yung image niyan, then place. So mapupunta doon sa sa itaas ng ating previous image. So ang gagawin dito, ipipit natin do sa screen, kung ano yung size ng before, so dapat ganito rin yung after, then tsaka tayo mag-enter. Ngayon i-apply natin yung blending mode. Okay, dito sa mga layer makita natin yung normal, di ba, yung tinatawag natin na default. Okay, so i-click natin yung arrow na yan. Kung makita natin meron sa mga iba't ibang tinatawag natin na mga blending options, pwedeng multiply, yung mga common na ginagamit, multiply, color burn, overlay, soft light, halos yan lang yung mga mga ginagamit. Okay, click natin yung multiply.
Ngayon, kung makita mo, di ba, parang nag-merge na yung dalawang image na yan. Okay? Nasa inyo kung ano yung mga choices nyo na pwede nyo gamitin, no? Pwede rin yung sa opacity. Okay, pwede nyo bawasan para ano yan, no? Kung ano yung mga tinatawag natin na mga gusto nyo, no? Kung halimbawa, ano na sa'yo, no? Yung okay na sa'yo, that's it, di ba? Okay, baguhin natin, gawin natin siyang color burn. Okay, so yun, yung tawag natin na sunset, di ba? Ngayon, dito i-apply natin yung yung dual windows. Okay, so again, windows, arrange, then punta tayo doon sa ilalim. No, ito yung file din, di ba? Hands. No, click mo yung new windows. Then again, windows, arrange, to up vertical. Okay, windows, arrange, to up horizontal. Okay, windows, arrange, ito yung to up vertical. Okay? Ngayon dito sa left side, pwede naman natin siyang i-resize. Okay? Halimbawa, click natin muna to, no? Then, control minus. Okay? Control minus para do sa tinatawag natin na zoom out or control plus. Pero din sa right side, control minus, pwede naman yung control plus. Ngayon, kung halimbawa, lalagyan natin siya ng text dito, ano? So, click natin yung text tools. Okay, so click natin dito, ano? Maglalagay tayo ng sunset 2021. Okay, sunset 2021. Kaya kung anong nilagay natin dito, no? So, makikita na natin dito sa kabila, no? So, click control plus. Okay, ito naman gawin natin siyang control minus, right? Okay, so next example tayo. Okay, file, open. Okay, so ito yung gagamitin natin ngayon. Ano pa pwede natin ilagay? So, file, open. Okay, for example, hanap tayo, no? Color burn. Okay, dito sa London. Okay, click natin yung lightning, di ba? Okay, so ang gagawin natin dyan, X natin dito, file, place. Hanapin natin yung lightning, then okay, at saka natin ngayon ipit doon sa ating unang image. Enter. Then dito sa blending mode, try natin yung multiply. Okay, so makita nyo, diba? So nandun na yung mga sa ilalim ng London Bridge na yun, yung mga cities, diba? So kanina ano yan, no? Yung parang katubigan lang. Okay, so kung makita nyo parang kumikidlat, so nagre-reflect lang, no? So yun isa itong paraan, no? Tinatawag natin na blending mode, no? Pagbi-blend ng two images. Okay, ganoon din, no? Sa background, pwede nating bawasan yung yung opacity. Okay, then halimbawa maglalagay tayo ng ng another image diyan. Okay, so gawin natin siya layer, merge visible. Tapos magkano ulit tayo, no? File, place. Okay, so punta tayo doon sa multiply. Call din natin yung yung hands, ano? So color burn, ito siya. Click natin yung holding hands. Apply natin siya. Enter. Then multiply. Okay, so pwede natin bawasan yung yung opacity. Yan. So tinatawag natin na parang combination, no? Paano natin ipaghahalo-halo yung mga images na yan, no? Ngayon, another example tayo ulit. Okay, so file, open. This time ang gagawin natin doon sa multiply. Okay, ito yung di ba? Then file, place. So nasaan yung place? File,
place. So gawin natin yung ano rito, yung lightning. Then tsaka natin iayusin do sa ating unang image na ginamit. Okay? So punta tayo ulit ng multiply. Pwede rin bawasan yung opacity. Yan, para makita naman siya na talagang siya, no? Then pwede mo punta tayo ng overlay. Okay, try natin yung soft light. Okay, balik tayo dun sa multiply. Okay, so same procedure. Windows, arrange, new windows. Tapos windows ay arrange natin to up vertical. Okay, so click natin yung dito sa left side. Control minus. Okay, kung halimbawa lalagyan natin siya ng text. Okay. World War 2. Okay, so pwede natin siyang para makita natin dito, diba? So yan. So yun yung tinatawag natin na dual windows. So okay, sa next video natin ipapakita ko sa inyo paano mag-create ng apat na work area or apat na windows. Okay, pwede natin lagyan ng animation, pwede natin lagyan siya ng video, images, and yung mga songs. Okay, so that's all, and see you on my next tutorial. Okay, bye-bye! Maraming salamat po sa panonood sa aking video. Para masubaybayan at maki-update sa aking mga next tutorial, paki-click na lang yung subscribe button at notification bell. So, paki-share na lang sa iba para mas marami pang matuto ng libre. At i-comment na rin para yung mga tanong natin mapag-usapan natin sa ating next tutorial. Thank you and see you next time.